I'd like you to know it's a biblical word, Mr. President, and I do not want you to go because if you're going to read the description of hell in the Bible, mabigat. It's terrible. Mabigat po, terrible po. Yeah. So you do not want to go to Well, even your lawyers do not want to go to you. kung Mr. ganun President. ang resulta ng ano ko sa ginawa ko, sir. Nagbibiro lang po ba kayo doon o talagang totoo po sinasabi niyo? But all I did, bakit ako why would I inflict injuries or death on a person na may mga pamilya yan na mas masaktan? Ito po, I mean, I must be insane to go into a campaign against crime. Just hindi ho trabaho ng pulis at hindi maniwala yung pulis sa akin, sir. Mr. Chair, Mr. President, I understand po sinasabi ninyo. Masasabi it, Pero kasi, the thing is, when you begin to say, if I go, so be it, yes, sir. I do not think that you believe in it, Mr. Chair. I do not think so. Pero anyway, tutuloy ko po itong tanong ko. Ano po? I do not need you to confirm this statement because meron po naman video rito. Meron play clip. Ano po, hindi ko napapakita pa dito. But you said publicly, and I quote, if you are corrupt, I will fetch you using a helicopter to Manila and I will throw you out. I have done this before. Why would I not do it again? Now, I would like to just mention the words, I have done this before. Why would I not do it again? So, nafe-feel ko po, sir, that you are justified in doing so. Basta sa tingin nyo, corrupt. Hindi, sir. Hindi po ba? Hyperbole lang yun, sir. So, Mr. Hindi Chair. papayag ang piloto niya, sir. Ikaw, ganun po, Mr. Chair. So, if you feel just justified in doing it, can you please name to us the victim? Sino po yung tinapon ninyo sa helicopter? Sinabi niyo po I have done this before. Why would I not do it again? Sino po yung tinapon ninyo? Can you please name the victim? Well, sir, sabi ko, O nagbibiro po kayo, no? istorya lang para sa kriminal. Pero paano itapon niya, sir? Buksan mo pa yung... Ano po yan? Parang hyperbole, ano ho? Hyperbole nga. O yan. So, hindi po totoo ito. Now, ay gusto ko pong sabihin sa inyo, Mr. Chair, isa po ako doon na marami po ang bumoto sa inyo. Oho. Dahil naniniwala sa inyo. At marami pa. Sa amin lang mga Baptist, naniniwala pa rin sa inyo. Pero, pag ganito na mga salita ninyo, medyo mukhang hindi na po yata tama sa dating Pangulo na magsalita ng ganyan. Sapagkat naniniwala po ako na kahit sabihin niyo po yung mga kiling-kiling, meron pa rin kayong compassion eh. Tumutulong kayo sa ating kapulisan. Tumutulong kayo sa mga nangangailangan. Meron pa rin kayong compassion. And I would even think today that your compassion even overcomes your thought of killing someone else. Sir, this world is there's the evil and there's the good. So, if you are a human being dito, you do so many things in life. Mamili ka lang between the right at yung mali. Opo. So, pag pinili mo itong mali, you are bound by what you do in this life. Tama yun, Mr. Chair. Tama po yun, ang inyong statement. Pag pinili nyo ang mali, ito po ang tanong ko. Tama po ba? Kahit po, teka, Mr. Chair. Tama po, kahit alam nyo, na ito ay tinatawag sa batas. Ako hindi po abogado. Tinatawag sa batas na in flagrante delicto o in the act of committing a crime. Oho. Ngayon, I have proven that, sir. Kung po yan, susundin po natin, wala po kayong pinagkaiba sa Pariseo nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Nung ang Pariseo nakahuli po ng isang babae that was caught in the act. They are about to stone them. Stone her. Babatuhin na po. O nilapit po nila
kay Kristo. At sinabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, "Oh, anong gagawin mo dito? Sapagkat ayon sa aming batas, in flagrante delicto ito. Dapat to." Ano pong ginawa ng Panginoon? Mr. President, Mr. Chair, siya po ay sumulat doon sa ground. Wala siyang sinabi, sumulat lamang po sa ground. Nakita mo ng mga Pariseo ang sinulat. Isa-isa po silang umalis. Bakit po? Palagay ko, ang sinulat mo ng Panginoon, yung mga kasalanan ng mga Pariseo, hypocrisy, corruption, lahat po. Oh. Ngayon, naiwan po doon yung babae. That was caught in the act of adultery. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, "Where are your accusers?" Ang sabi po ng babae, "None, Lord." Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Hindi ho ba mas maganda yung salita ng ating Panginoon doon, Mr. Chair, Mr. President? Hindi na ako retired na ako eh. No more, hindi na ako mayor. Ayaw ko na rin. Alam niyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda niyo sa akin. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Retire na ako siya. Ayaw ko na. Anyway, ganito po yun. Ang sabi po niyo, ganito na lang, batas lang po ako. Yun ang sabi niyo. Prosecutor kayo eh. Kanina sinabi niyo po, batas lang po ako. Ano pong batas? Yan po ba yung batas ni Mayor President Duterte o batas po ng Pilipinas? Sir, bago ko sagutin yung ano mo, sir, kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor ka man, sir, tulungan Pero, mo na lang ako. Mr. Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. Pagdasal, well, of course, you have a dual, ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yan. bago niyo po sabihin yan, pinagdadasal ko po kayo. Salamat. Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi po dasal na Ama namin, ha? Hindi po dasal na Our Father. Ito po ay dasal coming from the heart. Salamat, Tulad sir. ng aking nabanggit sa inyo kanina,